Nakakaranas ka ba ng kakaibang paggising sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw? Iyong eksaktong oras kung kailan tahimik ang mundo, pero ang puso mo tila may kakaibang kabog. Parang may kumakatok, hindi sa pinto mo, kundi sa kaluluwa mo. Hindi ba't nakakaisip ka, anong meron? Bakit ako nagising? Mga kapatid, hindi ito simpleng insidente. Hindi ito dahil lang sa sobrang kape o dahil nagising ka mula sa panaginip. Maaaring ang paggising na ito ay paanyaya mula sa Diyos. Parang tinatapik ka niya at sinasabing, "Anak, gising ka na, may sasabihin ako." Ang sabi nga sa awit 63 verse 1, "O Diyos, ikaw ang aking Diyos, hahanapin kita ng maaga. Ang aking kaluluwa'y nauuhaw sa iyo, ang aking laman ay nananabik sa iyo sa tuyot at walang tubig na lupain." Alam mo bang ang oras na ito ay tinatawag ng marami bilang watch hour sa espiritual na kalendaryo? Panahon ito kung saan ang mga panalangin ay makapangyarihan, ang boses ng Diyos ay malinaw at ang kalaban ay aktibo. Pero higit sa lahat, ito ang oras na maaaring nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo ng malalim. Ang tanong, handa ka bang tumugon? Kung iniisip mong aksidente lang ito, tandaan mo, walang aksidente sa plano ng Diyos. Sa Efeso 5:14 sinabi, "Gising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay, at ang liwanag ni Kristo ay sisikat sa iyo." Maaring ito ang panawagan na magising hindi lamang ang iyong katawan kundi ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, isipin ninyo ito. Ang bawat paggising mo sa oras na ito ay tila isang personal na mensahe mula sa Diyos. Sa gitna ng gabi, habang ang mundo ay tahimik, maririnig mo ang bulong ng Espiritu Santo na pumupuno sa iyong puso. Kapag tinawag ka ng Diyos, ito ay tulad ng isang hari na pumupunta. Ngayong umaga, alamin natin kung ano ang dapat mong gawin kapag ginising ka ng Diyos sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng madaling araw. Huwag mong baliwalain ang tawag na ito. Tatalakayin natin ang 3 simpleng hakbang: makinig, manalangin at magtiwala. Hindi ito aksidente, kapatid. Ang Diyos ay may layunin sa bawat tapik niya sa ating puso. Huwag nating sayangin ang ganitong oras. Sa bawat paggising, may himala. Ngayong umaga, sama-sama tayong maghanda para sa plano ng Diyos. Naranasan mo na bang biglang maputol ang tahimik mong sandali ng paggising dahil sa unang mong hinahanap ay ang cellphone? Sa halip na makinig sa Diyos, napupuno ang isipan mo ng mga notification, balita o social media. Mga kapatid, hindi kaya ang maagang paggising ay paanyaya ng Diyos na iwan muna ang mundo at pakinggan siya? Sa susunod na maranasan mo ito, subukan mong buksan hindi ang screen ng cellphone, kundi ang tainga ng iyong puso.